Rage on that beat, going crazy. So ito yung preparation, okay? Preparation namin para sa pag recover ng treasure na kung saan tinatawag na rock enclosed treasure, okay? So huwag kayo mag-skip para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba kunin yung mga item kapag ito ay nakalagay sa loob ng solido na bato. Okay, so ito yung aming preparation. So napakagandang episode nito ka-TH dahil dito matutunghayan nyo yung mga teknik, okay? Kung paano nga ba mas madaling mabasag yung solido na bato tulad nito. So yan ay mga ginawa lamang na bato. Okay, so yan ay mga simento na ginawa. So ito ay hugis heart. Pansin nyo yan. Heart ito tingnan dito sa may left side na portion. And then itong mayroong parang may butas na kunti. Yan o. Pansin nyo yan. Parang may sukib na kunti. Yan ay butas. Butas talaga yan. Na konekta doon sa ilalim. Patungo yan sa ilalim ka-TH. And then meron niyang takip na hugis bilog. Napaka bilog ng takip niyan ka-TH. Pero yung takip na nandyan sa loob, binasag ni ka-TH. Kasi yung akala niya manipis lang yung cover at pwede lang kunin sa kamay. Pero hindi pala. Okay? Yan ay napaka solido. So napaka bilog niyan. So yan lang yung ating sign na makikita. So ito ka-TH, so ganito yung kanyang mukha dito sa may harapan. Okay, so ganito. So ito yung sign ng rock enclosed treasure. Yan ay bilog, pero yan ay binutasan ni ka-TH. Binutasan nila yan kasi yung akala nila mayroong laman na pwede lang kunin sa kamay. Pero solido, so mahirap yung pagmartilyo dito kasi patagilid, okay? So yung may kikibot, yung may kibot yung tawag namin dyan, na mayroon ding honey. Okay, so binahayan ng kibot. Okay, hindi ko alam kung ano bang Tagalog ng kibot. Pero yan ay binahayan. So yung binahayan niya, mayroon yung butas. Okay, tagus yun dito sa may likod. And then, yan lang yung sign ng ating makikita sa rock enclosed. And then ngayon, ano bang pangalawang tingnan kung sakasakaling kayo ay makakita, okay, ng ganitong klaseng bato? Pumunta kayo sa likod, dito sa may likurang bahagi, okay? So, dito sa bato na ito, mayroon tayo dito makikita na butas na sobrang lalim. Okay, so ito, yan. So, ito na yung butas. So, napakalalim nito ka-TH. Hindi yan abot ng isang kamay. Pero, yung butas na yan, doon sa may unahan, meron siyang sukat. Okay? Makikita natin yan sa ibabaw. So, itong hinahawakan ko, ito yung rock enclosed sign. Butas na tinakpan, meaning, meron silang inilagay doon sa loob. So ito na yon, yung butas. Yan o. Hindi yan ganyan kalaki according ni ka-TH. Sabi niya sa akin, nung una, kasi bata pa daw siya, nakita na niya ito. Kaso ngayon, wala pa silang kagamitan noon. So yung ginawa nila,
hula-hula, okay? So kapag yung tinira nila dito sa may bato na ito, yung sign, okay? Yung sign yung tinira nila. And then ngayon, wala doon. Nandito sa likod pala. Yan oh, napakalalim. Sabi niya yung butas nito nung unang panahon, para lang kasing laki ng coconut stick. Okay, so napakaliit. So ngayon, pagtusok niya ng coconut stick, nabigla siya kasi napakalalim. So ngayon, yung ginawa niya, binutasan niya ng malaki hanggang sa magkasya na yung kanyang kamay. So nagulat siya katiits dahil marami palang tubig na laman. Okay? Marami siyang tubig na laman katiits. Tansya ko dito mga 1 litro siguro ng galon. O mas marami pa kasi yung butas ay malalim at mahaba. And then sa loob, mayroong mga kwarto. Okay, mayroon siyang mga divider doon sa loob. Para siyang may kwarto doon sa loob. Okay? So nakadesign talaga ito. So yung nagtaka ako dito katiits dahil yung sabi niya, yung butas ay parang kasing laki ng coconut stick and then napuno ng tubig. So meaning, nilagyan talaga nila itong ng tubig para doon sa item na kanilang inilagay, okay? Meron kasi silang item na inilagay sa loob, yung treasure, okay? Yung treasure mismo. Ang purpose nun para hindi yun masira kapag mainitan yung bato, hindi yun matutunaw. Kasi yung gold katiits ay madali ang matunaw kapag mainitan. Hindi yan katulad sa bakal. Kahit nga pukpukin mo yan ng martilyo, ay mabilis lang yang masira, okay? So ngayon ay pag-detect dito ay yung item ay dito lang nakalagay sa may dito mismo sa may harapan. Yung sukat dito katiit sa butas, yung tansang sukat ko doon nasa 5 feet. Meron yang indicator doon sa may labas kung gaano kalalim yung butas. Nakaukit yun doon sa may ibabaw ng bato. Okay, so doon nakalagay kung saan kung hanggang saan lang yung butas. Yun yung sukat kung gaano kalalim, okay? So ngayon, napakaraming tubig sa loob. So dito dinetect ni katiits kung sigurado nga ba na mayroon ditong laman, okay? So dito malalaman natin kung mayroon ba itong laman o wala. Okay? So yan. So yung locator katiits, kung saan mas malapit, yun yung kanyang uunahin. So dalawang item yung nakabaon dito. Yung dalawa, puro bato. Yung distansya na katiits, nasa 10 meters dito sa ibabaw at sa ibaba. Okay, mayroong laman ba katiits? 2 bato, may laman. Pero yung hugis ng isang bato ay para siyang tangki de gira. Napakalaki. Tapos plain sa ibabaw. And then matulis sa kanyang unahan. So para talaga siyang pang World War II na mga tangki. Okay, meron siyang design. Hindi siya katulad dito na maliit lang. Yung isang bato na may luwang laman ay napakalaki. Okay, so ito ay napakaganda. So dito nilinisan ni katiits para makuha yung mga damo. Okay. So ito na tinuturo dito. Okay, yan o. Okay, positive. So dito lang talaga sa unahan. Diyan sa part na yan. Yung part na yan, hindi yan abot ng kamay. Okay. So tansya ko dito, nilagay na lang ito sa loob. Yung mataas na butas, doon yun nilagay tapos tinakpan. Tapos nilagyan ng maliit na hole. So dito talaga katiits. So yan o. Okay, yan o. Yan o. Sa mga nagtatanong na sinadya daw ikot-ikutin ito, so hindi yan sinadya. Itong locator na ginamit na katiits, malakas lang talaga ito kumuha ng signal o aura
ng gold, okay? Kapag makadetect ito, malakas yung ikot, nakadepende sa nakabaon. Kung big deposit, yung ikot nito ay parang electric pan, katulad doon sa 40 feet na lalim. Okay? Kapag maliliit lamang, ito ay mahina. Ganyan lang ang normal na ikot. Hindi yan sinadya, okay? Mabigat yung locator katiits, and then kapag malakas yung aura ng gold, malakas din yung puwersa ng ikot, okay? So kailangan mong hawakan ng maigi. So yung hinawakan ni katiits, yan yung sukat. O yan yung sinasabi ko na indicator kung gaano kalalim. Okay? Yan, gaano kalalim yung butas. Pero kahit ganyan yung sukat, hindi abot ng kamay, okay? Pero distansya pa rin ito. So tansya ko dito, mayroon pa itong mga kwarto sa loob. Okay? So, yung maganda dito katiits, D3, sa D3 na pagbasag namin dito, meron na kaming nakitang butas, okay? So, mag-subscribe lang kayo para ma-update kayo. Dahil yung butas na yon ay napakaganda. So, ipapakita namin to sa inyo. So, ito yung pinuntahan niya, yung pangalawang bato na may laman. Okay, yan o. Parehang tangki de guerra. Kaso medyo malaki ito, unlike doon sa unang dinetect natin. Okay. Yan o. So ito. Dito sa part na ito, sa may gilid lang. So kahit dalawang box ay kasyang-kasya dito. O yan o. May aura ng gold. So sinubukan na ni Katiits yung ganitong aura. Yan o, bigyan ko ng halimbawa Katiits ha. Mayroon tayo ditong sample ng gold at diamond tsaka silver. Okay, so ito o. Ito yung sample ni Katiits. Kasi dito mayroon tayong halimbawa ng gold, silver at saka diamond. So ganito yung kanyang aura. Okay, kasi mahina lang yung ikot kasi maliit lang na piraso. Okay, hindi may kalakihan. So, ganyan yung aura. So, yung nakaset dito ay diamond. Okay, meron ding diamond. Dito na halimbawa. At meron ding gold tsaka silver. Okay. So, ito yung halimbawa ni Katiit. So, palagi niya ng dala-dala para mayroong reference kapag kung gaano nga ba kalakas yung aura, kung magkapareha lang ba ng aura doon sa dinetect, okay? So, yan yung purpose niyan. Okay, so, magkapareha lang ng aura doon sa may bato. So, ganito. Ganito yung, hindi talaga ito mga normal stone. Yan ay ginawa nila. So, dito sa ibabaw, meron tong kanal na malalim. Kaso mayroong mga lupa, yan o, pansin yan. Diyan mayroong detection. So tansa namin dito, baka isa lang itong malalim na butas tapos nilagay doon sa loob mga 2 o 3 piraso ng gold bar. Kasyang-kasya dito Katiits. Yan o. Mga 3 o 2 piraso. Pwede yan ilagay dito sa may butas. Kasi malaki to. Kaso maraming lupa. Okay? So hindi lang namin yan ginalaw. Baka inuna muna natin yung ibabaw. So susunod ay ito naman yung ating operasyonan, okay? So mag-subscribe lang kayo para ma-update kayo sa ating mga panibagong video. Okay, so ito yun, no? So ganito parehas lang yung aura doon sa sample natin. Okay, yan, no? Yan, mas malakas pa nga ito. I think times 3 yung lakas ng aura dito. Okay? Pero gold lang yung detect dito sa part na ito, sa may malaki na bato. Yan o. Yung sa ibabaw na rock enclosed sign, assorted type of treasure yun. May gold, silver, at saka diamond. Okay, mas maganda yun. Kaya yun yung inuna natin. Kasi tatlong klase ng item yung nakalagay doon. Ito isa lang. So gold lang yung kayang na-detect. So yun lang Katiits, ano? So huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update ko sa ating panibagong video, okay? So ganun lang.